Tumitindi at umiinit ang laban dito po sa ginaganap na FIDE Candidates 2024. Kahapon lahat nagkabaragan. Pero ngayong round number 3, eto na. Si Bidit, binugbog niya si Icaro kahapon eh. Ngayon kalaban niya, kanya pong kababayan, mag-insan ito, Pragnananda. Ano ang nangyari? Grabe. Bibili ko sa chess. Anyway, ang tinira po dito, E4. Nag-E5 naman, ito pong si Pragnananda, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and then A6. So ito po ay Ruy Lopez, no? Yung A6 po natira, yan po yung tinatawag ng Morphy defensive. Ngayon, usually umaatras yan. At pag atras, kung titingnan nyo yung oras nila, ayan, parang mabilis. 1 hour and 58, 1 hour and 59, halos hindi pa gumagalaw. Dito po, Pragnananda played something very unusual. Kasi ang linyahan po dyan, may gumaganito, may nagbi-B5, may nagdi-D6, may nagbi-Bishop C5, may nagbi-Bishop E7 nga din natin, yung iba nga nagji-G6 pa. Pero ang tinira ni Pragda, aba, kabigla-biglang F5. Grabe yung F5, no? Sobrang agresibo po ng opening na F5. Bigyan ko lang po kayo ng konting history dito sa opening na to, no? Kasi, naalala ko po, siguro po 10 or 15 years ago, nung ako po ay kasagsagang aktibo pa sa chess, balik ko lang po, no? Popular na popular po yung tiradang F5. At dito nga po, no, ang main line is A6, Knight F6, saka F5. Sikat na sikat po yung F5 na yan eh. Kaya lang, nung naglabasan po yung malalakas na computer, hindi daw gano'ng kaganda. Linagyan ng improvement, in A6 muna gano'n, saka F5. So, kaso hindi pa rin gano'ng kaganda. As you can see, look at the engine evaluation. After F5, clearly better po yung white. Pero bakit tinira yan ni Pragnananda? Kasi po, preparado siya. Ito po ang dapat nyong intindihin sa chess. Ang chess po kasi hindi lang opening eh. So pag sa opening, kahit lumamang yung kalaban, pero alam na alam mo yung gagawin sa posisyon dahil inaral mo, ginamitan mo ng engine, may home preparation ka, magiging madali ang buhay para sa'yo. Samantalang yung white, kahit na sinasabi ng engine, yes, lamang po ang white, pero kakapain mo yung tira, mahihirapan ka. Dahil mapapagod ka at baka dahil doon, magkamali ka. Ano bang nangyari? Tuloy po natin, no? So, nag-D4 po dito. Medyo nag-isip na po. 5 minutes, so, ang ginugol dyan. Pero yan po yung main line. Siguro, trinay niyang alalahanin. Yan po ay kinain. Tapos, nag-E5 lang tulak. Ayan. So, mabilis nang tumira si Bidit. Alam niya na ito yung main line. Siguro, naalala niya. Anyway, ang tinira po dito ni Prag is B5. Na tumakbo sa B3. Tapos, tumira lang po ng Knight A4 or A5. Gusto lang pong kainin. Ngayon, dito po, halatadong preparado pa si Pragnananda dito. Laki ng oras, 1 hour and 58. Samantalang si Bidit, 1 hour and 52. Talagang napaisip po ng matindi. At siya po ay tumira ng Knight takes D4. Ibalik lang natin kasi ang sinasuggest ng engine dito, Queen takes D4, lamang daw. Pero yung Knight takes D4, labang pa rin pero hindi siya yung best move. Ngayon, pagka Knight takes D4, nag-Bishop B7 lang si Pragnananda na magtataka, binibigay po yung F5. Pero linya pala yan. Talagang binibigay yan. Ang bilis pa rin ni Prag tumira. Pero si Bidit nyo, isip na ng isip po. 30 minutes na yun na konsumo niya. So, nag-Knight takes B3 lang po dito si Prag na binawi po yan ng pawn. And then, eto na. Pragnananda, tumira po ng novelty, bagong tira. Talagang preparasyon niya to. Kasi, ang nangyari before G6 eh. Pero si Pragnananda, tinira niya po yung number 1 engine move, D6. Na nakakapagtaka kasi ang dami pwedeng tira. Ibalik lang natin ng konti, unang-una po ito po, tingnan lang natin to. Ano mangyayari pag tinigs? Libre yan. Magro-rook G1 lang. Tapos pag umatras ka, kahit saan ka umatras, titirahan ka na ng Queen H5. O, pag tinulak mo, rook takes G6, aray ko po, mate. Grabe, yun yung idea. So, hindi po pwedeng tikman to. Paano po yung iba? Bakit hindi na lang G6 inaatake pa para umatras? Bakit kailangan yung D6? Ang D6 po kasi na yan, may malalim po na idea talaga eh. Kasi kung titingnan mo, coach, di ba kakainin lang yan and then pag kinapture takes tapos castlingan mo lang. Di ba okay na yon? Lamang na yun sa development, safe na yung king. Hindi eh. Hindi po ganun yung plano niyan. Pag tinex mo pala yan, ang next move ni Prag, kakaibang Queen D7 lang. Queen D7 lang. Para saan yun? Inaatake lang yung kabayo.
Pag yan po ay dinipensahan mo, siguro, bumalik ka lang, saka po kakainin yung D6. Tapos magdi-develop, ang lakas po ng dalawang bishop po. Grabe yung tutok. Ibalik natin na konti. Coach, bakit mo kasi i-atras? Pwede naman siguro mag-check tayo. Ayan, oh, yung king niya nasa gitna. King F7 lang. Paano mo to didepensahan? Pag ikaw nag-castling para depensahan yan, libre yung kabayo. Grabe, no? Ang tindi ng idea na yun. Balik tayo doon. Medyo magulo eh. Kaya nga po ang ginawa dyan, nag-queen E2 agad eh. So, para ang pagka-capture with a check. Eto naman si Prague, tinuloy yung plano. Nag-queen D7 pa rin. So pagka queen D7, nagkaroon ng E6 kasi may queen na nakadepensa, tumakbo po yan sa C6, aba may threat dito, pag nagcastling ka, mati ka, of course, hindi magkakasling yan, ang tinira, medyo masusupresa ka, kasi ina-attack ito eh. Parang ang kailangan mong gawin, ganyan, mag F3 ka or ganito, pero ang tinira po ito, boom, Bishop G5 lang. Bakit po nag-Bishop G5? Dalawa po ang idea niya. Unang-una po, ayaw niya po mag-castling at gusto niyang itulak yung pawn. Ang matinding tanong kasi dito, coach, grabe ka naman, hindi ba pwedeng kainin na lang ito? Sa pool ito, sa pool pa. Hindi pwede kasi mati yan. Mati po, eto gagawin, no? Knight take sacrifice. Siyempre, pasado kang kainin and after Queen H5, ayun. King F8, mati. Hindi. Kaya hindi pwede yun. Grabe lalim nun. Kaya ang ginawa po niyan, nag-G6. O pagka G6, tumakbo po sa Knight E3, debensado na yung G2, nag-H6, tumakbo yung Bishop sa F4, nag-Knight E7, develop lang, tapos nag-C4. Pagka C4, B4 lang sinara. Kaya po sinipor kasi yung binabasag na yung queenside kasi obvious magkakasin yan dito eh. Anyway, pagka B4, nag-Queen G4, na tinirahan lang ng Queen C5 at pagka Queen C5, nag-castling na. After castling, nag-Bishop develop lang sa may G7 na sinagot lang ng Knight dito eh. So, ibig sabihin, binibigay lang yung bito na hindi kinapturean. Kasi pagka takes mo pala, pupunta lang yung Torre dito eh. Anyway, ang ginawa po niya, nag-queenside castling eh. Na hindi daw ganun kaganda. Ibalik ko lang, ang pinaka-best po is queenside castling pa nga. Grabe. Castling ka pa sa queenside sa ganyan. Anyway, ang queenside castling ay hindi daw ganun kaganda dahil may napakatinding idea na pwede daw pong mag-sacrifice by playing Knight D5. Ayan, kasi pag nag-knight takes kang ganon, pwedeng maitulak, babagsak yung tore. May mga ganong idea. Ngayon, pag nag-bishop takes ka naman, kahit po pawn takes lang, paano mo didepensa nito? Nakabukas, lalakas yung kabayo. Kaya yan daw po yung tamang tira, Knight D5. Kaso, hindi po nakita yan ni Bidit. Ang tinira po ni Bidit ay nag-H5 or H4. Bakit po siya nag-H4? Pine-prevent niya to. Ayaw niya yung tulak kasi ang tulak kasi na ganun, pagka-atras mo, susundan ng H5, ang bilis ng pawn storm, kaya pinrevent niya. Anyway, si Prague po, nag-rook E8 lang eh. So, para wala na yung mga ideyang ganun, tapos check, di ba? Umiwas na yung Torre sa pagka-atake. Nag-rook D1 naman itong si Bidit, tapos kinapture lang ni Prague, yung B2. Tapos, saka nag-knight D5, na kung saan, it's too late na daw. Hindi na daw uubra kasi nga pagka knight takes, so wala yung mga idea later on ng tulak eh. So pagka takes po dito, nag-bishop takes lang po. At kahit po tumulak ka, yun yung tinira, kining mo man lang. At pagka king move, nag-bishop E3, inatake yung reyna, tumakbo po yan sa B4, na tinirahan ng knight C4, inaatake yung bishop, tumakbo lang po sa C3, tapos bishop lang sa D4, pinapalit lang. Pinapalit lang na hindi nga po tinik siya, nag-rook G8 lang eh. Mali pa nga daw. Ang tamang tira daw po is rook dito para kainin na. Kasi ang rook G8 equal pa yan. Dahil pagka bishop takes C3, pawn takes C3, yan po yung nangyari. Meron tirada dito si Bidit na hindi niya po nakita dahil, tingnan niyo yung oras niya, 9 minutes na lang. Move 28 pa lang. So, ibig sabihin, talagang na-drain po yung kanyang oras at sa kakakapa niya ng mga tamang tira, napagod na yan. Kaya hindi na po siya accurate dito. Ang tira kasi para maka-equalize is knight A3. Napakaganda. Hitting the queen. Hindi po ito makapture dahil may ganon. Tapos, dahil ina-attacking queen, saan pupunta? Diba? Tapos, pwede po mag-rook clip na ganon. Magkakaroon na magandang atake. Equal daw eh. Anyway, ang tinira niya po kasi is queen D4 na mali. Kasi, tumakbo lang po yung bishop, nag-queen takes C3, and then kinapture lang po yung pawn sa may E7 na kung saan lamang po ng pawn ang item, hindi lang yon, lamang din sa oras, hindi lang yon.
Hindi lang yon kasi yung mga susunod na tira pagka knight A5 po, tumira lang po ng rook lang po sa may E5. Nag B4 para depensahan G5, yan yung sinasabi kong hindi lang yon. Bubuksan po yung G5 eh. Ang lakas ng magiging atake. Kaya nga ginawa niyan in H5 para hindi mabuksan pero G4 na weaken naman yung H5 na tinirahan ng rook E1 pinapalit pero hindi pinansin. G3 lang ang pinaka-threat takes tapos capture. Kaya ang ginawa, nag-knight takes muna sa bishop. Pero kinain lang po yung F2, king takes F2, and then queen takes knight. Threaten pa rin po yung G2 na dinipensa ng queen F3. Tinirahan lang ng rook G5, hitting the pawn on G2 na dinipensahan, queen takes B7, queen takes B7, and then tulak lang. Yun ang ginawa. Bakit po tinulak lang? Para depensahan to. Ngayon na mangyayari pagka takes? Di magro-rook E6 para kumari may counter dito. Pero, ito po ay completely losing na. Kasi pagkatira po ng rook H4, kahit kainin mo yung H6, yun nangyari, may rook G5. Bakit ito completely losing? Kasi pagkatira, no, walang depensa kakainin lang, nag-rook po doon, may threat po na ganito, kung counter pa, kining move lang. Pagka-king move, nagpapalit ng tore, tumakbo, chumek, at nag-resign na po. Ito pong si Bidit. Bakit po siya nag-resign? Kasi, pagka-king move mo, chichiking ka lang ipapalit lang po ito. Tatakbo ka to, tapos babantayan to. Paano mo po ito didepensan? Ganun. Dalawang pawn po, malinis ka lamang. Kahit itulak mo, ipalit mo yan Tapos slowly, i-activate mo yung king, tulak mo yung pawn. Easy win na po yan. Kaya, naparesign si Bidit. Ngayon, anong masasabi niyo sa laro na to? Na ang opening po is just one part of the game. Kasi kahit high level po na ganito, kung hindi mo alam yung opening at kakapain mo lang throughout the game, over the board, may chance na talagang mapagod ka. At dahil sa pagod, magkakamali ka, matatime pressure ka Kaya yan ang advantage ng preparado sa opening. Kaya yung mga nagtatanong, coach, ano ba yung magandang opening? Lahat ng opening maganda. Basta alam mo. Tingnan nyo sa high level game na to. Diba? Nagkapisakan pa. At dahil po sa panalo ni Pragnayan, eto na po ang standing after round number 3. Leading po si Gukesh with 2 points together with Nepo and Fabiano Caruana. Si Bidit natalo kasi kaya 1.5 na lang. Pragnanada may talo siya nung nakaraan at bumawi po siya ngayon. Tinalo siya ni Gukesh nung nakaraan pero bumawi siya ngayon. At si Alereza at yung iba pa, ayan, 1 point. Si Abasob, Nakamura at Alereza dahil puro tabla, may isang talo. Okay, so yan po ang standing. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Grabe ka-exciting na yung nangyayari. Nakakatuwa yung mga Indian. Sila nagpapatayan. Ay, ang isipin mo, magkakaibigan tayo, mag-iinsan tayo. Dapat, tabla na lang. Hindi. Si Gukesh, tinalo si Prag Tapos ito, si Prag, tinalo si Bidit na leading. Di ba? Nakakatuwa lang. Anyway, sana po, abangan niyo po yung masusunod natin video. Salamat po sa inyong support Hanggang sa muli pagkikita. God bless mga kapiyay. Bye-bye po. Thank you sa support ulit. That little mouse, 'cause I'm an albatross.